Habang ang Converge ay pinipilit pa rin makipag-usap dito kay Mikey Williams para magkaroon ng kasunduan, mukhang ang isang lumalabas ngayon na report ay meron daw isa pang trade na inaasikaso itong koponan ni Coach Franco Atienza. At iyan daw ay dito sa mga reports ay iyong pagkuha dito kay Kate Flores mula sa Northport Batang Pier kapalit ni Jeyo Ambohot. So mukhang ang magiging sitwasyon dito straight up yung trade. Sa tingin ko fair naman yan dahil itong si Jeyo Ambohot, ang balita mukhang gustong kunin ng Northport dahil sa outside scoring nito. Plus ang balita kasi ang SMC daw naghahanap ng isang stretch 4. Malamang San Miguel yung naghahanap ng stretch 4 dyan at magiging fit si Ambohot. So baka itong si Kate Flores i-trade dito sa Converge at kapag si Ambohot napunta na sa Northport, iti-trade naman ng Northport itong si Ambohot dito sa San Miguel. Siguro kapalit ni Jeron Teng. At kapag yan nangyari, magiging maganda to para dito sa Converge Fiber Xers. Dahil itong si Kate Flores, inside operator yan. So pwede na maging, sabihin natin mag-concentrate full time sa center, itong si Justin Arana at itong si Justin Baltasar. So magiging power forward na nila itong si Kate Flores at pwede na nilang i-reactivate itong si Pau Havillonar. Kaya yan ang magiging maganda para dito sa Converge Fiber Xs kung matuloy ang nabanggit na trade. Sigurado naman na magiging mas maayos ito para dito kay Coach Delta Pineda at Franco Atienza na magkaroon ng isa pang big man. Total hindi naman nila nagagamit si Ambohot, bakit hindi na lang nila i-trade dito sa koponan ni Coach Bonitan. Kung sakasakali na matuloy itong trade, wala akong nakikita ng problema at bakit hindi ito aaprobahan ng PBA. Balanse naman, pareho silang big man, pareho pang bata, kaya magiging win-win ito para dito sa Northport, pati na rin dito sa lineup ni Coach Delta Pineda. Samantala naman, ang isa pang umiikot ngayon na report mula dito sa PBA ay baka daw itong Raynor Shine Elasto Painters ay gumawa ng isang transaction naman dito sa Meralco Bolts. Interesado raw ang Raynor Shine na makuha itong si Brandon Bates. Ito yung big man, yung 6'10 center ni Coach Luigi Trillo. At mukhang yan daw talaga ang pinaplano ngayon nitong si Coach Yengyao na makuha. Kasi kung titignan natin itong Raynor Shine Elasto Painters ngayon, ang problema nila wala silang inside player. Itong si Kit Dato ay isang perimeter player kahit 6'8". Andyan nga ito si Leonard Santillan, ganun din ang laro. Si Kaylan Tiongson, inside operator yan pero 6'5 lang yan. So, mas maganda kung meron silang Brandon Bates talaga na magpapatrolya doon sa loob. At yan ang hinahanap talaga itong Raynor Shine, lalo na ngayon at hindi nakapaglalaro itong si Bo Belga. Kaya sa tingin ko, magiging maganda para dito sa ROS yan. Kung sino naman ang ibibigay ng Raynor Shine, sigurado i-offer nila yung isa sa mga wingmen nila. Nandiyan si Sean Ildefonso, si Mark Borboran. Of course, nandiyan sila Felix Demeti, si Asisio, si Caraco, si Mamuyak. Ang daming pwedeng pagpilian nitong si Coach Luigi Trillo ng Meralco. Kung sakasakali nga, ito si Brandon Bates lately napansin natin, hindi masyadong nabibigyan ng playing time dito sa koponan ng Meralco. Kaya siguro panahon na rin para ito ay trade na. At sa tingin ko magiging maganda to para dito kay Coach Luigi Trillo na magkaroon ng additional na scorer naman. Kasi kahit mabawasan sila ng height, ay magkakaroon naman sila ng isang tutulong dito kay Chris Newsom sa scoring. Dahil alam natin, ito si Alain Maliksi nagre-recover pa mula doon sa kanyang injury. Kaya kung sakasakali na matuloy ang ganitong transaksyon, sa tingin ko parehong magiging panalo sila.